Walang fake news kay Lord. Grabe, naglipa na ngayon ang fake news, mga false information kung paano kikita ng malaki kaagad. False hope na ina-advertise ng fake businesses. At false news na kahit mga kilalang tao ay pinaniniwalaan. Mahirap nang malaman kung ano ba talaga ang totoo o hindi. Very confusing at kung hindi tayo aware sa mga ito, mabilis lang tayong maniniwala o kaya ay maliligaw. In the midst of fake news, false teachings, false promises, may isang sure kang true. Hindi too good to be true pero totoong totoo at subok na ng time. Yan ang promises ni Lord sa buhay ng mga tumanggap sa Kanya sa anumang sitwasyon at panahon. Kailangan bang i-fact check? Maraming ebidensya at pagkakataon na napatunayan ni Lord ang promises niya sa Bible at sa experiences ng maraming tao. Sa pagbibigay ng provision ni God, patunay ang story sa 1 Kings 17 nung panahon ng taggutom at tagtuyot where He provided food for Prophet Elijah. Ang mode of delivery sa pamamagitan ng uwak. Another example naman yan yung kwento ni George Mueller who was caring for 300 kids sa kanyang orphanage. Wala na silang pagkain during that time, as in zero. But because of his faith in the Lord, in-instruct pa rin niya ang house mother na paupuin ang mga bata sa dining table. And he prayed to God for provision. Milagro ang nangyari kasi biglang may dumating na panadero na nagbigay ng pagkain nila. Gusto mo bang ma-enjoy ang 100% genuine na promises ni Lord sa buhay mo? Now is the time to know Him more at magkaroon ng real relationship sa Kanya. Let's pray. Dear Jesus, I am a victim of fake news. Naniwala ako sa pamamagitan ng sarili kong lakas. I can do everything on my own. I am tired of trusting unreliable promises. Please help me to trust you and to believe that your words are true. In Jesus' name, Amen. Have you received the gift that God offers you? If yes, tell others about this wonderful gift. If not, receive Jesus in your heart now, thanking Him for giving His life so that you might live. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Di ka bibiguin sa bawat pangako, pagkat ang Diyos ay tapat, ang Kanyang ginawa kahit na ano ito ay mabuting lahat. Psalm 145 verse 13. This is Iko Gonzalez. God bless you everyone.